Para naman maiba, isda ngayon ang gagamitin natin dito sa putsero. At eto na yung masarap na pagkakaluto namin nito. Unang gagawin dito, timplahan muna ang isda. Nasa 1 kilo lahat tong isda. Sangkapan din dito ng konting paminta, 1 kutsaritang asin, halu-haluin mabuti, saka na ibudbud sa loob at labas ng isda. Pagkatapos nga nito, maglagay na ng cornstarch. Ganun din na ibudbud dito at ikuskus mabuti sa loob at labas ng isda. Saka na ito hayaang maibabad sa mga rekado ng at least 15 minutos sa room temperature. Sunod ng gawin dito, iprito saglit yung mga rekado. Buksan ang apoy sa medium-high setting. Magpainit na ng mantika. Nasa kalahating tasa lahat to, itong mantika. Gagamit ako dito ng 4 na piraso ng saba. Ang presyo nito dito sa amin, tig for 5 Hong Kong dollars bawat isa. Kaya pumapatak na nasa 150 pesos lahat ng 4 na to. Yan. Pag ganyan na nga yung itsura ng pagkakaprito nito, pwede nang hanguin, saka na ito itabi. Sunod ng iprito dito, itong mga kamote. Ganon din na prituhin ito, balibalik ka rin hanggang sa maprito na lahat yung panig nito. At pagka ganyan na nga yung itsura ng pagkakaprito nito, pwede na itong hanguin, saka na rin ito itabi. At dahil nga sasaglit lang ang pagkakaprito nito, kaya naman hindi pa ito talaga luto sa loob. Sunod na nga iprito dito, itong mga natimplahang isda. Prituhin na itong mabuti. Mga nasa 6 na minuto na pagkakaprito nito bawat panig. Balibalik ta rin lang kung kinakailangan. At pagka ganyan na nga yung itsura ng pagkakaprito nito, pwede nang ahunin, saka na ito itabi. Ito namang labis na mantika, itabi lang. Masarap to, panggisa ng mga gulay. Ngayon, pwede na maggisa. Gumamit dito ng medium setting ng apoy. Isang buong bawang lahat to, itong ginamit ko dito. Yan. Amoy ko na yung bango ng bawang. Ilagay na ang sibuyas. Patuloy lang halu-haluin hanggang sa lantana ang pagkakaluto nitong sibuyas. Ilagay na ang tomato paste. Para nga talagang masarap ang pagkakaluto ng tomato paste, igisa-gisa lang ito ng mga nasa 2 minuto. At hinaan din ang apoy kung kinakailangan. Maglalagay ako dito ng 5 tasa ng tubig. Haluin mabuti, takpan, saka na ito hayaang kumulo. Pag ganyan na yung pagkakakulo nito, yung ganyan, yung kulong-kulo na, ilagay na itong mga napritong kamote. Ilagay na rin yung napritong saging na saba, pero 2 piraso lang muna. Timplahan na rin ng patis, 2 hanggang 3 kutsara ng patis. 1 kutsarita ng chicken powder. Haluin mabuti, takpan, saka na ito hayaang kumulo. At pagkakulo, patuloy pang lutuin ng 10 minuto sa mahinang apoy. Matapos ang 10 minuto, check na ang mga kamote kung napalambot na nga. Yan na malambot na. Magliligis ako dito ng mga nasa 5 piraso na itong kamote para naman mas angat ang sarap ng sabaw at pampalapot na rin. Ganon din na liligisin ko itong 2 piraso ng saba. Paalala lang pala na kung magliligis ng saba, konti lang. Huwag masyadong madami. Aasim kasi talaga yung lasa nito pag naparami. Haluing mabuti, saka natikman para may husto ang lasa. Anyaman eh. Ganito lang yung gusto ko lapot ng sabaw nito. Yung ganyan na kasarapan lang. Ngayon, ilagay na lahat yung napritong saging kanina. Maglagay na rin ng siling pansigang, siling labuyo. Ito yung mga gagamitin kong gulay dito. Baguio beans, saka repolyo. Pwede rin pala dito yung umbok, yung pechay, at saka yung iba pa. Ipatong na itong mga napritong isda kanina. Saka pa ito patuloy na lutuin ng 5 minuto sa malakas na setting ng apoy. O kaya naman ay lutuin hanggang sa makuha na nga yung gustong lambot ng pagkakaluto ng mga gulay. Pampabango at pampagana ng amoy, eto, dahon ng sibuyas. O yan may kaluto na. O ready to serve na to.